Ito naman po, tungkol naman po sa Chacha. Oh, tinabla ka rin ni BBM rito. Ano po ang sinabi ni Marcos Bongbong? Alam po ninyo, ito real talk tayo mga kapatid. Wala pong nananawagan ng Chacha ngayon. Tapos na po yan dahil binasura na po ng mga tao. Ayaw nila. 'Di ba? Okay. Ayaw din ng mga senador yan. Kasi ang unang malulusaw sa Chacha na balak nilang gawin lahat, ang unang malulusaw Senado. Dahil ang may pakana talaga niyan, noon pa, gusto talaga magbago ng konstitusyon itong mga congressman. Kasi wala silang laban sa mga senador. Biruin mo, 24 lang daw yung senador. Pag nagbotohan, separately. Yan po yung nakalagay sa konstitusyon. Kada botohan, separate ang boto ng 24 at 300. Okay naman talaga yun. Kasi, ilan lang ba bumoboto sa inyo? Sa mga congressman, magtapatan na tayo, di ba? Malaki na yung 200,000. May mga congressman konti lang Wala pang 100,000 congressman Di ba? Pag sa maliliit na distrito. Pero po, lowest po sa mga senador, ilan yung lowest nung nakaraan? 15 million? Ang laki po ng diferensya ng milyon-milyon kaysa 100,000 lang. Kaya hindi po pwede na ang isang boto ninyo at isang boto ng mga senador pareho. Magkaiba po Kaya traditionally ayaw ng mga senador na baguhin yung kasi nangampanya sila buong Pilipinas tapos magiging katumbas lang ng isang boto na nangampanya lang doon sa distrito niya. Hindi pa nga sa isang probinsya 'Di ba? Yung mga congressman nga, hindi pa probinsya yung mga tinatakbuhan Distrito lang sa mga probinsya. Katulad sa Bulacan, ilan ang distrito sa Bulacan? Meron pang separate yung San Jose del Monte na sariling congressman. Yun yung sinasabi natin, isang syudad, isang congressman. Kumpara nyo sa senador na isang senador, buong Pilipinas ang boboto. Kaya hindi po umaabante dahil kinakailangan voting separately. Ngayon, dahil Senate President na, baka umabante na, no? Uy, teka muna, iba na to. Dati ang umaayaw mga senador Senate President pa ngayon ang may gusto. Kaya lang, inawat kagad ni BBM. Tablado kagad ang pangarap ng amo ni Tito Soto. Hindi naman kay Tito Sotong ideya yan Sa tingin nyo may ideya yan? One ball nga Opo, tahasan ko ng sinasabi yan. Kasi ano pa kinabang niya riyan? Sa pagbabago ng konstitusyon ngayon, may nagtutulak sa kanya niyan. Bigla niya naisip out of the blue. Kung biglang nakakaisip niyan, mahirap po maging leader yan. Walang kaabog-abog. Ang stance niya nun sa Chacha, ayaw niya ng Chacha. Dahil ang dami raw problema ng Pilipinas Ngayon, nawala na ba problema ng Pilipinas? Bakit gusto mo na mag-Chacha? Ang babaw naman nun. Hindi ka lang sumang-ayon sa Supreme Court? Babaguhin mo na konstitusyon? Anong uri yan? Ano sabi ni BBM? As of February 2026, BBM has not made charter change a priority, with Malacanang stating that it is not currently being discussed by the administration. Hindi po nila priority. Alam nyo kung bakit? Pag priority yan ni BBM, magwawala po talaga rin mga tao. Ang daming problema, unahin nyo pa yung Chacha. Ang daming problema, unahin nyo pa yung mga persona non grata with Chinese Embassy. Maghanap pa kayo ng gulo. Pero tuwan-tuwa yung mga mastermind Kasi at least kahit papano hindi sila pinag-uusapan. Ang problema, ikot ng ikot si Vince Dizon. Nakikita yung mga crack, nakikita yung mga nawala, yung mga palpak na mga flood control. Sa inyo din tabon kayo ng tabon ng issue. Si Vince Dizon naman, nagpapakabayanin ng kaikot. Nangangampanya na yata
Anong gusto mong palabasin na Vince Dizon? Nakita mo yung mga palpak ng flood control? Ang tanong, ano na nagawa mo? O, wag ka nang gumawa. Umiikot ka lang naman talaga at nagtototoro eh. Wala ka namang kakayahang gawin, gumawa. Umikot ka na lang sa Ilocos. Persona non grata ka ba ron? Sandro Marcos, bawal ba sa Ilocos si Vince Dizon? Persona non grata ka yata eh. Ayaw mong puntahan yung Ilocos eh. Ha? Punta ka ron, ipagmalaki mo naman. Paano nyo maida-divert sa mga flood control? Ikot ng ikot, makikita ng tao. Pucha, grabe pala. Yung sa Cebu, nakita ko yung sa Cebu ba yun? Biruin nyo eto bundok yan, tapos may pader dyan. Crack-crack na yung pader. Ang tinitignan niya, ganda ng asfalto nito Ang ganda raw ng asfalto. Mahuhulog na yung bundok sa gilid niya Dahil crack-crack na yung ginawang ron Hindi nga riprap, parang pader Mabagsakan ka pa nun Hindi nyo madadivert yung attention mula sa bilyong-bilyong pagnanakaw kasi pinapaalala ni Vince Dizon. Araw-araw iba pinupuntahan. Tumutokis lang naman, wala namang ginagawa. Dizon, hindi lang ngayon naging presidente si BBM. 4 na taon na. Ika-4 na taon niya na ngayon. Kung wala ka na ipapakita kundi kapalpakan ng mga flood control project, kapalpakan ng mga tulay, kapalpakan ng mga kalsada, ibig sabihin, palpak yung amo mo. 4 na taon Paano nyo madadivert? Pinapakita ni Vince Dizon yung kapalpakan ng amo niya. 4 na taon sa serbisyo, panaywarak ang mga kay Tatay Digong. Pucha, lahat ng pinupuntahan ni Digong inauguration. Ang tindi pa naman na inauguration. Pag inauguration ng tulay, ang ganda ng forma ni Digong. Talagang, di ba? Yung tulay, tatawirin nila. Ang ganda. Inauguration ng mga airport, inauguration ng seaport, inauguration ng skyway. Kay BBM din naman ganun Groundbreaking ng ospital. Nung pinagmamalakihan, groundbreaking ospital to. Hindi na lang po sa Maynila magkakaroon. Hindi na lang sa NCR magkakaroon ng heart center. Bawat region magkakaroon ng heart center. Bawat region magkakaroon ng kidney center. Bawat region magkakaroon ng kung ano-anong center. Groundbreaking lang. Alam niyo ba ibig sabihin ng groundbreaking? Nagbutas lang. Hanggang ngayon, poste, wala na itayo doon sa mga yun. Pero yayabang ng vlogger, pagka may groundbreaker, kaya ba ni Digong yan? Naisip ba ni Digong yan? Hindi talaga maiisip ni Digong yan dahil si Digong, tinatrabaho niya yung mga sinasabi niya. Wala kami nakita na mag-speech lang. Itatayo natin dito ang dep. Itatayo natin ang heart center sa bawat region. Palakpakan na naman yung mga tangengot. Tapos meron pa yung nagbayad ng utang. Si President Marcos lang ang nagbayad ng utang ng Pilipinas. Kaya nyo ba yan? Puta, tangengot ba kayo? Lahat ng presidente nagbabayad ng utang. Tanga ba yung mga pinagkautangan natin? Ay, wala kayong pambayad. Sige, pautangin pa rin namin kayo. Mga bugok ang putya. Lahat ng presidente ang utang ng Pilipinas, ganito yan. Hindi pa ba kayo nakautang sa Pag-ibig? Hindi pa ba kayo nakautang sa SSS? Bago ka umutang sa SSS at sa Pag-ibig at sa GSIS, alam mo na kagad yung buwan-buwan mong hulog. 'Di ba?
Kaya ko pa ba to? 2,300 buwan-buwan. Sige, kuha ko ng bahay sa Pag-ibig. After 30 years, iyon na yung bahay at lupa mo. Umutang ka, 2-4 ang hulog mo buwan-buwan. Si BBM lang sa tingin nyo nagbayad ng utang? Hindi. Lahat ng presidente nagbayad ng utang. Dahil sa kawalan na may pagmamalaking proyekto, pati pagbabayad ng utang pinagmalaki na. Ano pagkakaiba ni BBM? Yung mga naunang presidente nagbabayad ng utang pero hindi pinagmamalaki. Bakit? May proyekto sila eh. Yung proyekto nila pinagmamalaki nila. Mga tangingot. Si BBM lang ang nagbayad ng utang. Kala mo may mauutang pa si BBM kung hindi nagbayad si Digong, kung hindi nagbayad si Pinoy, kung hindi nagbayad si GMA, ERAP, Ramos at Cory? Sa tingin mo may magpapautang pa sa Pilipinas? Ganyan po kabubugok yung mga yan. Nagpunta yung vlogger nila ron sa Warak. Warak yung flood control, may natira. Eto, eto po yung pinagmamalaki ng matabang vlogger. Tawa ng tawa, mukhang engot eh. Eto po yung yung pinagmamalaki ng matabang vlogger na nasira daw na proyekto ni Sandro. Tatay nilang karton yan. Puta, 4 na taon na. Ang umiiral pala na flood control dun ay proyekto ni Tatay Digong. Nak ng tinapay. Saan napupunta yung bilyon-bilyon taon-taon na budget nyo? Budget ni Sandro Marcos. Kung kay Digong pala yung mga nasira. Wala siyang pinagawa? Ay, inano niya yung pera. Kaya nga hindi nagpupunta si Vince Dizon dyan eh. Ayaw niyang ipakita sa mga tao na maraming warak-warak na project yan. Warak na. Kayo nagpapakita, mga tangingot kasi kayo. Yung vlogger na nagpakita ng warak-warak na project dyan kay Sandro Marcos. Yan. Pinatunayan nyo lang na tama. Kasi nung una, teka muna, bit ko i-cover to si Taba. Baka yung mga tinuturo nito hindi naman sa Ilocos yan o ano, di ba? Kayo nagpunta ron. Pinatunayan nyo. Anong pinatutunayan nyo? Napalpak yung mga proyekto sa Ilocos. Ay, apo. Meron pa isang pinagmamalaki. Si BBM. Ayan, yung mga ganyan, no? Pwede na po kayong mangutang sa SSS. Puta ba, baon na nga sa utang. Baon na nga sa utang yung mga SSS eh. Pwede na mangutang. Kala mo siya lang yung presidente nakaisip na magpautang sa SSS eh. Sa kawalan ng maipagmamalaki, pati yung mga normal lang ginagawa. Pucha, baka sabihin niya na, baka pag malaki na sa susunod, pinasweldo na po namin yung mga teacher sa DepEd. Yung mga normal ba na hindi na yan ang achievement nyo, nagbayad ng utang. Lahat nagbayad ng utang. Ang tanong, hindi na ba kayo umutang? Dapat pinagmalaki nyo. Yung katulad sa Davao, wala kaming utang. Ganun ang pwedeng ipagmalaki. Nabayaran namin lahat ng utang namin. Wala kaming utang. Mayaman kaming syudad, wala kaming utang. Dapat ganun. Nagbabayad kami na utang. Hindi na ba kayo umuutang? Siyempre umuutang pa rin. Kaya lahat sa inyo budol eh. Puta, ilan ng ospital na patayo nyo? Pero ang tanong, ilan na nahukay ninyo yung groundbreaking? Napakarami. Sa groundbreaking, magagaling. Pero sa actual na ospital, kailangan ba tayuan ng ospital? Meron ng drawing dun. Sabi ng vlogger, panahon pa ng tatay niya yung mga proyekto na yan. Panahon pa daw ng tatay nating karton, yung mga proyekto, tinuro niya, wasak eh. May natira dun. Yan, panahon ni Sandro Marcos, yun lang ang ginawa.
3 depa. Billion-billion budget niyan eh. 3 depa lang. Pinagmalaki pa eh. Paano pag tinangay yan? Ay, kay ano yan eh, kay Duterte pa rin. Puta, lahat daw ng tinangay. Ganto katalino yung mga ano ni Marcos ha. Yung mga... lahat ng tinangay, proyekto ni Digong. Yung natirang tatlong depa, yun ang proyekto ni Sandro Marcos. Ganun palang proyekto dun, no? Unat, inot-inot. Ito lang muna ang tatayo natin, ha? Para hindi tayo madamay dyan kasi may natira pa eh. Live na live tayo. Roxanne. Okay. So, ayaw ni BBM ng tsa-tsa dahil magpo-focus lang sa economic growth.